Sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang banal na salita na aanhin man ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundo, kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang buhay. Kaya ganun. Na sabi ng Diyos na ganun. Kasi sa tao yung mga yung walang kinakilalang Diyos kasi yun ang pinariringgan ng Diyos na basta kahit ano ba yun, kahit gaano natin ka makasalanan, huwag tayong makalimot na tumawag sa Diyos at magpasalamat sa Diyos. Maliit man, malaki man yung biyaya na dumating sa ating buhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi, ang Diyos kasi, ang Diyos kasi ay makapangyarihan ba? Umiiral man at hindi umiiral, may buhay man at walang buhay, gumagalaw man at hindi gumagalaw, ang Diyos lang ang may alam kasi. Kasi sabi niya sa ibang verse na, lahat ng masama't matuwid ay pinagmasdan ko sa lahat ng dako. Kaya ang Diyos pa rin nakaalam sa lahat. Kaya matuto tayong magpatawad sa ating kapwa at magpakumbaba sa Diyos. Tumawag tayo sa Diyos lagi. Pag busy ka talaga, wala na tayong magagawa nun. Pero sabi ng Diyos na manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon upang hindi kayo madaig ng tukso. Pero ang Diyos pa rin nakakaalam kasi sabi ng Diyos kasi may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan at may kasalanan ding hahantong sa kamatayan. Ang Diyos pa rin nakakaalam doon kung ano yung kasalanan natin na hahantong sa kamatayan at may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Kaya yun lang po. Sana mayroon kayong natutunan sa Bible sharing yan naman natin ngayon sa banal na salita ni Papa God na huwag niyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ganon. At saka yung mga karunungan ng mga debatista ay kamangmangan. Yun ang sabi ng Diyos eh. Hindi ko rin alam kung bakit sinabihan sila yung mga debatista na kamangmangan ang kanilang mga karunungan. Kaya ganon. Ang Diyos pa rin nakakaalam. Kaya bye for now. Thank you for watching. And may the highly God bless us all, my friends and families. Bye for now.